Before start tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Praise. Okay. Ready na tayo? Okay, kung ready na tayo mga kapatid, praise God, tumayo po tayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo tayong lahat para mag-pray. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. We worship you, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag. Salamat sa mga pagpapatawad, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbangon mo sa amin kung kami man po, Diyos, ay nanghihina. Pinalalakas mo kami, Panginoon, upang manatili kami, Diyos, o Diyos, sa pag-ibig mo at paglilingkod namin, O God. Hallelujah. Tulungan mo kami, O Diyos, na maunawaan po namin muli ang iyong salita. Bigyan mo po kami ng makalangit na karunungan na sa pag-aaral po namin muli sa umagang ito ay maintindihan po namin ang iyong mga salita. Marami pong salamat, hallelujah, sa iyong kalakasan, sa aming pisikal na katawan, na kami ay iyong idinako sa lugar na ito upang kami ay magpuri, mag-aral ng iyong salita, at muli, Panginoon, ay makatanggap ng espiritual na mga biyaya at sa mga pangangailangan namin, batid namin na ito po ay ipinagkaloob mo na sa iyong mga anak. We believe, Lord, na naman ang aming idinalangin ay sinasampalatayanan po namin na ito ay amin ang tinanggap, O God. Kaya, O Lord, muli, pangunahan mo kami, ang iyong lingkod ay muli mong pangunahan, langisan mo ang kanyang labi ng iyong banal na Espiritu Santo at pangunahan mo siya sa mga bagay na kanyang sasabihin na hindi magmumula sa kanyang sariling karunungan o kaalaman ang mamumutawi sa kanyang labi, kundi ang iyong karunungan lamang, O God. Salamat ng marami, ibinabalik po namin ang mayamang papuri sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Makakaupo na tayo mga kapatid. Purihin ang Diyos. O dito na tayo sa lesson 2 mga kapatid. I believe na sa lesson 1 ay naunawaan po natin. Amen. Ang kahulugan ng salitang church mga kapatid. At naintindihan po natin mga kapatid na ang isang believer ng Panginoon ay kinakailangang dumaan siya sa process mga kapatid. Amen. Ng spiritual na paglago mga kapatid. Amen. So, this topic mga kapatid o lesson 2 tayo mga kapatid ay nagpapahayag po ang araling ito patungkol po sa tinatawag nating totoong church. Who is a real church? At ang acid test. Pag sinabing acid, mga kapatid, ito po yung ginagamit yan para ang isang alahas, mga kapatid, ay masabi nating totoo ba o hindi. Amen, mga kapatid. So sa loob ng church, ay makikita po natin kung talagang tayo po ay totoong church, amen, na nabibilang sa church ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, may dalawang kategorya, mga kapatid, sa pag-aaral po natin ito, ay ating makikita kung tayo po ba ay real
Totoo ba tayong church ng Panginoon? Amen. O kaya, church nga tayo, kaya lang, hindi ho tayo katulad ng church na itinayo ng Panginoon, mga kapatid, na relational. Iba po kasi yung relational church sa traditional church. Okay? Pag sinabing traditional church, mga kapatid, amen, ang mga taong pumapasok sa loob ng church, amen, ay masasabi nating every week lang silang pumapasok. At yung mga tao doon, mga kapatid, hindi nagkikibuan yung mga yon. Una, hindi naman sila vibes. Hindi naman sila close, mga kapatid. Okay? Magbabatian lang yon kapag sinabi ng leader, peace be with you. Tama? Doon lang nagbabatian yon. Pero sa totoo lang, hindi naman nagbabatian yon, mga kapatid. Okay? Lalo na kapag kaaway niya yung sasabihin niya, iismiran lang yun, mga kapatid. Amen. So, what are the acid tests of a real church? Kaya kung tayo, mga kapatid, ay masasabing real, totoo, mga kapatid, ano po ba yung mga components, mga kapatid, ng pagiging isang totoong church? Okay? So, in the book of Genesis, chapter 12, verse 8, mga kapatid, sinasabi po rito ng talatang ito na ito pong dalawang lugar na ito ay nagre-represent sa dalawang uri ng church, mga kapatid. Okay? So, sabi diyan, from there, he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Sa lugar na yan, mga kapatid, sa lugar ng Bethel at sa lugar ng Ai, si Abraham, mga kapatid, ay nagtayo ng altar, mga kapatid, At doon, si Abraham ay tumawag sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, ang dalawang ito, yung Bethel ay nasa west at yung Ai naman ay nasa east. Okay? So, sa topic na ito ay maunawaan po natin kung ano ang ibig sabihin ng Bethel. Bethel is a gender-neutral name with religious roots. It stems from Hebrew origins and means house of God. Bethel means house of God. Yan po ang ibig sabihin ng Bethel. So in the Bible, Bethel was the place name given to the spot where Abraham built an altar. Okay? So dito po ay ipinapahayag, mga kapatid, na ang kahulugan ng Bethel ay house of God. So this is the house of God. Sa Old Testament, nire-refer po ang templo na kung saan doon nananahan ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nga, yung tabernacle, mga kapatid, mayroon pong typology, yung tinatawag na tabernacle. Sapagkat ang tabernacle ay mayroon pong 3 bahagi, mga kapatid. Okay? Yung 3 bahaging yon ay nagre-represent sa atin pong pagkatao. Kasi tayo ay Tayo ay binubuo ng 3 bahagi. Okay? Yung body, soul, and spirit, mga kapatid. Okay? At kung saan, sa New Testament, sinasabi, mga kapatid, na ang templo, ang totoong templo na tinutukoy ng salita ng Diyos ay hindi yung physical. Ang totoong templo ay ang katawan natin. Ito talaga yung templo, mga kapatid. Praise God. Dito po nananahan ang presensya ng Diyos. Okay? So, when we say church, mga kapatid, ang church ay hindi physical building, but spiritual building, mga kapatid. Amen. At kung saan yung church ay tinawag po yan, mga kapatid, ng kahulugan yan ay ecclesia.
sa Greek. Nang ibig sabihin ng eklesiya, kalipunan po yan ng mga taong nanampalataya kay Kristo na mula sa kadiliman, sila'y inilipat sa kaliwanagan. Kaya ang totoong church, mga kapatid, ay nagliliwanag. That's why the Word of God says, Jesus said, "You are the light of the world." Okay? Ang true church, mga kapatid, ay nagliliwanag. Kapag ang buhay natin ay patuloy na namumuhay sa kadiliman, you are not a real church. Because a real church, mga kapatid, is a person who lives in the light, mga kapatid. Siya ay namumuhay sa kaliwanagan. Okay? Kaya dapat tayo, mga kapatid, ay nagsisilbing liwanag. Dapat tayo ay liwanag sa sanglibutang ito na ang sanglibutan, mga kapatid, ay puno ng kadiliman, mga kapatid. Puno ng kadiliman. Kaya ang nagsisilbing liwanag, kaya kung bakit ang mundo sa paningin ng Diyos ay hindi puro dilim sapagkat may nakikita siyang liwanag dito. At ang liwanag na yon ay yung mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. So dapat ikaw ay Bethel. Because Bethel means house of God. And the house of God, mga kapatid, is you and me. Ikaw at ako, yung tinatawag na tahanan ng Diyos, mga kapatid. Praise God. So, ito po ay ibinigay ng Panginoon na lugar na kung saan, mga kapatid, itong Bethel na ito ay lugar na kung paanong si Abraham, dito po siya nagpasimula na tumawag sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Praise God. So, sino ba ang tinatawag mo, kapatid? Dapat ang tinatawag mo ay ang Panginoon. Praise God. Okay. Makikita natin dito, mga kapatid, na kung saan itong building blocks na ito ay nagre-represent, mga kapatid, sa church. Ikaw at ako ay nire-represent ng bloke na yan, mga kapatid. Everybody say amen. That's why ang pinakaulo ng church ay walang iba kundi sino? Sino po ang pinakaulo? Si Jesus Christ, mga kapatid. Amen. So, when we say Bethel, means house of God. Everybody say amen. As the church, we stand midway between two destinies. Dalawa po yung tinutungo ng tao at kinaroroonan ng tao. It's either Bethel Church or I Church. Okay? So, anong pagkakaiba ng dalawa? What is Bethel Church and what is I Church, mga kapatid? Amen. So, ang I Church, sabi diyan, is a loose collection of people coming together once or twice to do something spiritual and go home again. That is I Church. Okay? And it represent, mga kapatid, sa mga believer ni Jesus Christ. It's either you are a Bethel Church or an I Church. Okay? Ang I daw, mga kapatid, sila po ay mga tao na pumaparoon, mga kapatid, minsan o dalawang beses, mga kapatid, upang gawin, mga kapatid, ang isang spiritual. Okay? O, kumbaga, nagiging religious, mga kapatid. Okay? And go home again. And these are meeting. Ito yung tinatawag na pagpunta nila, mga kapatid, sa mga pagtitipon, okay, ng kanilang church. Okay. So these are meeting oriented churches whose only experience
of God is in a sanctuary. Okay? Tipo yan, mga kapatid, ano? Sanctuary setting. Okay? Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang kanilang experience, mga kapatid, sa Diyos ay nasa loob lang. Nasa loob lang lagi, mga kapatid. Kaya, makikita natin, mga kapatid, nung tayo ay religious po, ang atin pong setting noon, mga kapatid, ay wala tayo sa mga tinatawag nating cell, sa mga house church, mga kapatid, o cell group. Wala tayong ganon. Basta tayo, umaattend lang tayo every Sunday, mga kapatid. O kaya kapag kami mga weekdays na mga misa noon, mga kapatid, ay pumupunta tayo doon. Ang tawag doon, mga kapatid, amen, sanctuary setting. Okay? At ano sabi, mga kapatid? Na kung saan, itong iChurch ay maaring meron lang silang tinatawag na very little interaction. Little, yun nga lang kapag sinabi ng leader na peace be with you. Okay? Maliit, mga kapatid, na interaction between members of the same congregation, okay, on a friendship or function level outside the meeting. Okay? Pero ano ba yung Bethel Church, mga kapatid? Ito po yung bagay, mga kapatid, na dapat na taglay natin. Meron tayong dapat na deeper levels a relationship within a discipling context. That's why Jesus, sinasabi niya, gawin nating disciple. Okay? And making disciple is relational. Pag sinabing relational, mga kapatid, hindi lamang po maliit yung interaction na dapat na meron tayo. Dapat meron tayong group na kinabibilangan, mga kapatid, na kung saan tayo ay merong interaction na nagaganap, mga kapatid, bilang isang church na may malalim na relationship, mga kapatid, amen, sa context ng discipleship. Okay? Praise God. So yan po yung pagkakaiba. Ang Bethel, mga kapatid, are those who recognize that the kingdom of God is primarily relational, not simply functional. Although nagpa-function ka, matin ka naman ng Sunday, pero hindi lamang po yun, mga kapatid, ang nais ng Panginoon. Dapat, kung tayo ay church o real church, mga kapatid, ano sabi, mga kapatid, nire-recognize natin yung tinatawag na relationship. Okay? Praise God. Pag wala tayong relationship, mga kapatid, wala tayong accountability sa tao. Amen ba? So, paano nagkaroon, mga kapatid, ng responsibility si Adan? Nung binigay ng Diyos si Eva. Kung ikaw lang mag-isa, wala kang obligation, mga kapatid. Amen. Para ganapin mo ang iyong relationship. Hindi pwedeng gusto mong mag-asawa, ayaw mo naman ng obligation. Pwede ba yon? Halimbawa, yung babae gusto niya mag-asawa, may obligation ka sa iyong asawang lalaki. Hindi naman pwedeng, hindi mo paglulutuan yung mister mo. Pag hindi ka marunong magluto, sabi ng isang pastor na narinig ko, maghanap ka ng asawa na hindi marunong kumain. Hindi mo problemahin magluto. Kasi nakapangasawa ka ng hindi marunong kumain. O maghanap kayo. Sino kaya yon, mga kapatid? Makakakita ka kaya? Makakakita ka kaya ng ganon? Wala, mga kapatid. So, yung salitang
relationship, mga kapatid, it means meron tayong obligation sa isa't isa. Tingnan nyo mga kapatid, si Cain, nung hinahanap ng Panginoon si Abel, ano sabi ni Cain? Tagapagbantay ba ako ng aking kapatid? Unang-una, ang puso niya masama. Kaya nga, pinatay niya yung kanyang kapatid sa inggit. No ho? Delikado po yun eh. Alam nyo, ang batas ng Diyos, mas pinatindi sa bagong tipan. Sa Old Testament, ang totoong murderer, pumatay ka talaga ng tao. Pero sa New Testament, mamuhi ka lang, mapuot ka lang. Ikaw ay considered na murderer. Mamamatay tao ka na nun. Ganon katindi, mga kapatid. Praise God. Kaya, ang Bethel Church, mga kapatid, sino po yung Bethel Church? Amen. Ito yung nag-recognize na ang kingdom of God is primarily relational. Kaya tingnan nyo ha, di ba? Ano po yung assignment ng church? Ang assignment ng church ay maging agency ng kingdom ng Diyos. Amen. Representative ng kingdom ng Diyos sa langit. Amen. Na ibinaba niya dito sa lupa. Amen. Tingnan nyo. Tingnan nyo ha, kapag halimbawa ngayon may problema ngayon sa Israel at sa Palestine. Okay? So, may mga Pilipino po tayo doon, mga kapatid, na naiipit, di ba, sa gyera. So, sino po ang pupuntahan nilang agency para tumulong sa kanila? The Philippine Embassy, amen, agency po yan ng Philippine government para kung may problema, mga kapatid, yun ang pupuntahan kasi yun ang nagre-represent sa Pilipinas kung ano ang tulong na magagawa po nila. Mga kapatid, ang church ay embassy ng Panginoon dito sa lupa. The church is God's embassy. At tayo mga kapatid ay mga mamamayan. Mamamayan tayo ng kaharian ng Diyos. Ang iyong citizenship, ang sabi po ni Pablo sa Pilipos ay hindi na po rito. Kapatid, kung tayo man ay nabubuhay dito sa lupa, for the meantime lamang yan. Pansamantala lamang ang buhay natin na narito sa lupa. Kaya dapat wag tayong maging materialistic, mga kapatid. Ang Biblia, tinuturuan tayo na kung may makakain ka, may maiinom ka, ay dapat masyahan ka na ron. Kasi ang sabi ni Pablo, yung mga taong nagnanasang yumaman, mga kapatid, tinuhog ang kanilang mga pananampalataya ng sarit-saring kalumbayan. Tandaan nyo, ang kayamanan sa mundo, mga kapatid, ay hindi totoong nagdudulot ng kasiyahan. Wala ang tunay na kasiyahan sa kayamanan na meron dito sa mundong ito. Praise God. Bakit po? Kasi lahat ng yan ay pansamantala lamang nating ginagamit. And time will come, mga kapatid. Time will come. Ngayon, nauusa na po yung cashless. Ang ibig sabihin ng cashless, pag dumating na po yung ganyan, na-saturate na po ang lahat, mga kapatid ng mundo para maging cashless society na po tayo. Okay? Ibig sabihin, kinakailangan, ang pera mo dapat ilagay mo lahat sa bangko. Kasi hindi natatanggap, mga kapatid, ng talagang pera. Ang transaction po na ginagawa ngayon, mga kapatid, ay cashless. Kaya kung meron kayong GCash, Paymaya, yan po yung mga ginagamit ngayon ng mga cashless, mga kapatid. Okay? So, yan ay mga sign, mga kapatid, ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon.
Sign of the last days. Giyera, tagutom, lindol. Yan, kailan lang? Sa Davao, mga kapatid. Grabe po yung lindol doon. Yung mga chandelier, mga kapatid, sa isang mall, naglalaglagan. Saka talagang ang sobra yanig, mga kapatid. Yan ay sign ng last days. Giyera, sign ng last days. Mga kapatid. Amen. Kaya kapag nakikita natin na yung mga hula sa banal na kasulatan ay nangyayari na, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kung meron pa tayong time o oras na nalalabi, huwag mong sayangin, mga kapatid, na mag-build ka ng relationship, mga kapatid. Amen. Una sa Diyos. Pangalawa, amen, yung relationship po natin sa isa't isa. No, mga kapatid. And then, inutusan tayo ng Panginoon. When it comes to relationship, dalawa po yung utos ng Panginoon. To love God, una. Pangalawa, to love people. Amen. Wala akong maliligtas, mga kapatid, na may taglay na puot galit sa kanyang puso. Amen. Praise God. Sabi nga, ang galit ay katulad ng isang pumatay ng tao. Murderer, mga kapatid. Amen. Kaya bilang citizen ng kingdom, mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Panginoon, mga kapatid, na dapat ang church, mga kapatid, ay relational. Ibig sabihin, hindi ho tayo ay church. Amen. Ng kanyang level, mga kapatid, o ang kanyang setting, every Sunday lang siya uma-attend and then wala na, mga kapatid. Praise God. At ang sabi po, mga kapatid, anong sabi, mga kapatid? Little interaction lang yung kanyang ginagawa. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Pag-attend natin, diretso na tayo sa pinto, uwi. Na hindi man lang tayo bumati sa ating mga kapatid. May bisita tayo, mga kapatid, na dumating, wala man lang bumati, wala man lang pumansin. Kasi kapag kaganyan tayo, ang tawag sa atin ay hindi Bethel Church, kundi I-Church. Ang ibig sabihin ng I-Church, mga kapatid, very little interaction. Praise God. Alam nyo, kapag alam po natin to, mga kapatid, at na-develop po sa atin to, halos parang gusto na lang natin tumira sa loob ng church. At ang kausap mo na lang ay ang kapatid mo sa loob ng church, mga kapatid. O sino ba sa atin nananabik na makita natin na isang kapatid natin? Tagal na hindi natin nakita yung kapatid eh. Di ba nanabik tayo, mga kapatid? Praise God. Siyempre, yung hindi nakaka-attend, kung talagang siya, mga kapatid, ay Bethel Church, yung isang linggo, pangalawa, yung isang linggo hindi ka umattend. Matindi na yung kasabikan nun, mga kapatid. Praise God. Namimiss mo na makita ang mga kapatid, higit sa lahat, namimiss mo yung presence ng Diyos. Amen. Yan ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Amen. Imagine, nasayang yung ilang linggo na hindi natin pag-attend. Sayang yung mga araw na yon na hindi natin, praise God, nakaulayaw. Amen. Ang presensya ng Diyos at hindi natin, mga kapatid, nakaulayaw yung mga kapatid natin sa Panginoon. Amen. Church, you are a Bethel Church. Hindi po tayo I-Church. Okay? So, nasa dalawang bagay po, mga kapatid, ang pwede nating karoonan o paroonan. It's either Bethel or I. Amen. It represents, amen, two kinds of church, mga kapatid. Dalawang klase ng church. Praise God. At yung kanina, mga kapatid, na kung paanong sinasabi po rito,
kung Bethel Church ka, okay, ano ang nire-recognize mo, kapatid, na mahalagang bagay na dapat na mayroon, amen, sa isang Bethel Church? Yung word na relational or relationship. God is relational. That's why He created man. Because God wants to have a relationship. That's why, yung invitation ni Jesus Christ, come and see. Come and follow me. Amen. Napakalaki po yung significant nung yung invitation ng Panginoon. When we say, Jesus, come, it means come and let's have a fellowship. Because God is a God of relational. Mga kapatid. Amen. Kaya nga, yung utos ng Panginoon, kapag ating iniibig ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, amen, mahalin mo ang kapwa mo. Amen. Nagre-reflect ang pag-ibig mo sa Diyos sa pagmamahal mo sa kapwa. Amen. Yang isang Bethel Church, walang kaaway. Amen. Mahirap maglingkod sa Diyos na may sama ng loob. Hindi po inaalaw ng Diyos. Mag-aalay ka ng mga alay mo sa Panginoon na meron kang problema sa iyong kapwa. Mga kapatid. So, ito po ang ine-emphasize sa atin, mga kapatid. As a true church, amen, tayo ay Bethel, not I. Amen. Kaya kinakailangan, mga kapatid, let's recognize the kingdom principle of the king. What is the principle of the king, mga kapatid? Amen. Ito po yung salitang relational. Not simply functional. Kasi nagpa-function ka naman nagpupunta ka ng church. Kaya lang, sino ang iyong peer level? Sino ang iyong tinatawag, mga kapatid, na kasi meron po tayong tatlong level, mga kapatid, na aalamin sa mga susunod na pag-aaral po natin. Una, yung accountable. Pangalawa, yung peer level. And then yung discipleship level. Tatlo po yan, mga kapatid, na dapat na kinukultivate natin. Tatlong klase ng relationship, mga kapatid, na kinukultivate po natin bilang isang church ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So yan po, mga kapatid, So, dapat ma-realize po natin, mga kapatid, na nais ng Diyos na mag-involve tayo, mga kapatid, sa tinatawag na friendship and fellowship. Friendship and fellowship. Hindi lamang po functional, kundi friendship and fellowship. And that is relational. Praise God. So yan po ang kahulugan, mga kapatid, ng pagiging, amen, Bethel Church. Lahat magsabing, praise the Lord. Okay? So yan po, nasabi ko na po na they have realized that the Lord wants to be involved in our lives through the friendship and fellowship of other believers. And that is Bethel Church. Okay? So dapat yung relationship natin, mga kapatid, sa isa't isa, dapat hindi lumalamig. Everybody say amen. Pag may problema kayo, mga kapatid, magsabi lang kayo. Pwede nyo kausapin si pastor, mga kapatid, kung meron kayong problema. Okay? Hindi po sagot sa problema yung di natin pagdalo. Mga kapatid, no? Hindi ho sagot yun Halimbawa, mga kapatid, minsan nagkakamali tayo ng pangunawa, mga kapatid. Amen. Na
Nahiya tayo, mga kapatid, ano? Dahil sa, alam naman natin, mga kapatid, na may mga obligation po tayo sa loob ng church. Kapatid, hindi tayo pinipilit, mga kapatid. Kung wala po tayong maibibigay, hindi ho tayo pinipilit na magbigay. Praise God. No ho? Hindi ho natin dapat maging katwiran yon. Unang-una, ang accountability po natin, unang-una sa Diyos. Dahil mali ang pangunawa mo, instead pagpalain ka ng Diyos dahil wala kang blessing, umatin ka, pinagpala ka ng Panginoon. Hindi yung wala ka tapos wala ka rin sa loob ng church. Paano ka magkakaroon? Kung hinihiwalay mo yung sarili mo sa presence ng Diyos. Ang importanteng offering na hinihingi ng Diyos sa atin, ang pinakamahalaga po, yung katawan natin. Offer your body as a living sacrifice. Naalala ko yung bata, mga kapatid, during offering time, yung bata, mga kapatid, habang dumadaan yung basket, makinig kayo, totoo ito, habang dumadaan yung basket, mga kapatid, gusto ng bata na magbigay, kaya lang wala siyang pera. Alam mo ang ginawa ng bata? Tumuntong siya sa loob ng basket. At sinabi niya kay Lord, Lord, wala man akong maibigay sa iyo, pero itong aking buong pagkatao ay ibinibigay ko sa iyo. Alam niyo, yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. No, alam niyo, mayaman ba ang mga apostoles? Palagay niyo, si Pedro ba mayaman? Nung umakyat sila, mga kapatid, sa templo para manalangin, mayroong lumpo doon. Sa Acts chapter 3, yung lumpo, mga kapatid, nag-e-expect, kasi nakalahad eh. So alam mo na kapag ka nakalahad, nag-e-expect po yung lumpo na mabibigyan siya ng limos. Pero alam nyo, sabi mga kapatid, amen, ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat yung nasa akin, ang siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Higit pa po sa pera, higit pa po sa ginto, mga kapatid. Amen. Yung ibinigay ni Pedro. At yan ay si Jesus. Yan kapatid, wala ka mang kayamanan sa mundong ito pero may Jesus ka. Ikaw ang pinakamayaman sa lahat, mga kapatid. Ikaw ang pinakamayaman sa lahat. Amen. Praise God. Kaya, yan po, mga kapatid, napakahalaga po yung relationship level. Mga kapatid, napakahalaga po yung relationship. Amen. I-cultivate mo yung relationship mo sa Diyos. Okay? Ito yung una mga kapatid na dapat nating i-cultivate yung relationship mo sa Diyos. Pag lumago yan, kapatid, magre-reflect yan, amen, yung relationship mo sa tao. Ang krus may 2 piraso. Isang horizontal at isang vertical. Vertical signifies our relationship with God. Horizontal signifies our relationship to other people. Amen. Kaya, yan po mga kapatid, ang dapat na kinukultivate natin. Let's cultivate our friendship and fellowship. Amen. Although anak tayo ng Diyos, pero tinawag tayong kaibigan ng Panginoon. Sabi ni Jesus, hindi ko na kayo itinuturing na alipin, kundi mga kaibigan. Amen. At siya yung totoong kaibigan na kaya niyang ibigay ang kanyang buhay. Sino may mga kaibigan dito? Hamonin niyo. Totoo ba kitang kaibigan? Pag sabing oo, sige, kung totoo kang kaibigan, kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa akin? Doon natin makikita kung totoo ba siyang totoong kaibigan. Amen. Si Jesus, totoong kaibigan. Kasi ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Pwede magsabi ang praise the Lord.
Amen. Hallelujah. So there are two destinies. Ai or Bethel. Ano ka sa dalawang yon? Bethel or Ai? Ai or Bethel. Praise God. Yan. Alam nyo, yan kita nyo, mga bloke po yan na kung saan it represent, amen, these blocks, mga kapatid, amen, to every believer. The New Testament breeds commitment. Each of us is a living stone. Okay? Whom God is shaping to feed alongside someone else in the house of the Lord. Mga kapatid. So, yung blocks na yan ay nagre-represent sa bawat isa sa atin. That's why ang pinaka-head ng church ay walang iba kundi si Jesus Christ. We are the body. Mga kapatid, we are the body. Ang pagkakaiba, mga kapatid, ng foundation po natin, ang foundation ng physical body, ang foundation niya nasa ilalim. Ang foundation ng isang mananampalataya, hindi po sa ilalim. Nandoon sa itaas. That's why Jesus Christ, mga kapatid, wala sa ilalim, nandoon sa taas. Naintindihan niyo, mga kapatid? Kaya kung tayo ay magpapalalim ng ating foundation, mga kapatid, dapat palalimin mo ang iyong foundation sa itaas. That's why Colossus chapter 3, mga kapatid, amen, kung tayo ay binuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, ano sabi? Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Pakibasa nga, mga kapatid, sino po may Bible, mga kapatid? Colossians chapter 3. Yan, para makita nyo, mga kapatid, na ang foundation po natin ay wala sa ibaba, kundi nasa itaas. Okay, basa, mga kapatid. Colossians chapter 3. Okay, basa verse 1. Sino po nakakita? 1. Pakinggan natin. Ayun, hanapin ninyo, anong pinahahanap? Yung mga bagay na nasa itaas, mga kapatid. Amen. Na siyang kinaroroonan ni Kristo. Amen. So dapat tayo ay kingdom seeker. Ang sinisik natin, mga kapatid, ay yung mga bagay na naroon sa dakong itaas. Hindi yung mga bagay na sabihin yung mga bagay na nasa taas, nakita mo ba yon? Hindi mo nakita yun eh. Praise God. Yung mga bagay na narito sa lupa, nakikita ng ating mata. Yung mga bagay, mga kapatid, amen, na nasa itaas, di natin nakikita. Mga kapatid. Yung bagay na nakikita, lumilipas. Ang mga bagay na hindi nakikita, hindi lumilipas. Kaya sabi, mga kapatid, since you have been raised to new life with Christ, kung ikaw ay tumanggap ng bagong buhay kay Kristo, okay, ang pinatutungkulan, mga kapatid, ng sulat na ito ay yung mga na born again, yung mga nakakilala kay Kristo, yung mga dati ang buhay nasa dilim, pero sila'y nasa liwanag na. Ang sabi, mga kapatid, since you have been raised to new life with Christ, set your sight on the realities of heaven. Set your sight on the realities of heaven where Christ sits at God's right hand in the place of honor and power.
Yan po yung utos sa atin ng salita ng ating Panginoon. Alam nyo kapag tayo ay tayo po ay kingdom seeker and we establish to shape our relationship with each other, mga kapatid, especially, amen, our relationship with God. Together, ang mangyayari, in our friendship, ano mangyayari mga kapatid? We can become a dwelling place of the Holy Spirit. Amen. So, bakit po mga kapatid? Amen. Nararamdaman natin ang presence ng Holy Spirit. Kasi kapag tayo mga kapatid ay Bethel Church. Amen. We practice about fellowship and friendship. We develop our relationship with each other, especially our relationship with our God, mga kapatid. Together in our friendship, we can become a dwelling place of the Holy Spirit. Sino po ang pananahanan ng Espiritu Santo ng Panginoon? Hindi po yung I-Church. Wala pong Espiritu ng Diyos doon. Mga kapatid, ang ginagawa po natin dating mga kapatid, para lang masabing tayo ay maka-Diyos, mga kapatid. At reliyoso tayo. Sumisimba tayo linggo-linggo. Pero paglabas natin, kung ano yung pagkatao natin, walang pagbabago. Yung totoong church, mga kapatid, na nakakilala kay Kristo, nung nakakilala kay Kristo, mga kapatid, paglabas niya, mayroon pong pagbabago na ginawa ang Panginoon sa buhay niya. That is the true church, mga kapatid. Amen. So together in our friendship, we can become a dwelling place of the Holy Spirit. And the Lord is not shaping us in isolation from one another. Sino ba yung laging gusto nasa sulok, nagmumukmok? Nag-iisa lagi, mga kapatid. Hindi namamansin. Hindi bumabati, mga kapatid. Praise God. Hindi ho ganon ang layunin ng Diyos, mga kapatid, sa church ng ating Panginoon. Baka may iba rito, hindi nyo pa kilala, mga kapatid. Amen. Si Brother Julius. O kilala nyo na ba si Brother Julius? Sino nakakilala kay Brother Julius? O, dapat bawat pumapasok sa loob ng church, mga kapatid, kinikilala mo. Excited ka na makakilala ka ng bagong mananampalataya o sasampalataya sa ating Panginoon. Yung pagpasok pa lang dyan, mga kapatid, damanan nila yung kasiyahan na nakita mo sila at nakapiling mo sila, mga kapatid. Amen. Praise God. Amen po ba? Amen. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo magiging relational. Kasi kung hindi tayo magiging ganyan, mga kapatid, dala-dala pa rin po natin yung espiritu ng I-Church, mga kapatid. Okay? Praise God. So, the Lord is not shaping us in isolation from one another. Okay? How we allow ourselves to be fitted together in the acid test of how much God can trust us with His power and anointing. Praise God. So, yan naman po ang plano ng Diyos. Yung Espiritu ng Panginoon, amen, ito po ay ipinagkakalob ng Diyos, mga kapatid, para tayo ay tumanggap ng power at ng anointing ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So next week, mga kapatid, we will discuss about the 3 levels of the acid test of church, mga kapatid. Praise God. There are 3 levels of relationship that each of us must aspire to in order to be totally fulfilled in the life of the church.
Okay, paano ba natin masabing church nga tayo? Kapag yung tatlong ito, mga kapatid, ay taglay natin, mga kapatid. Number one, amen, na level ay yung accountable level. Pangalawa, yung peer level relationship. And then pangatlo, mga kapatid, ay yung discipleship level. Okay? Una, ano po yung una, mga kapatid? Praise God. Ano yung una? Accountable level or relationship. Okay? And then, pangalawa, peer level relationship. And then yung last, mga kapatid, ay discipleship level. Yan po yung tatlong yan, didiscuss po natin next week. Okay? So, maliwanag po ba sa inyo? What is Bethel Church and what is I-Church? Sino gusto po ng I-Church? Meron bang gusto ng pagiging I-Church? O sino po ang gusto ng Bethel Church? Praise God. Tumayo nga tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So yan po yung ating Sunday School, mga kapatid. I hope na dito po sa patuloy na pag-aaral po natin about understanding church ay patuloy po na nabubuksan ang ating mga puso at isipan at patuloy po tayong natututo, mga kapatid, amen, upang tayo ay maging isang tunay na church ng ating Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, let's pray together, mga kapatid. Praise God. At, Buddy Boy, pwede mo bang ipag-pray yung ating Sunday School? Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoong Jesus, ang manayang banal, lakila at makapirayan sa lahat. Hindi po, Lord God, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat pinipo mo po kami upang makapakinig ng iyong mga salita. Lord God, maraming salamat sa kapahayagan na napakinggan namin na nawa ito'y tumimo sa aming puso at isipan upang ito'y maging hallelujah, maging aral sa amin. Dalangin ko rin, Lord, na ang mga nagbigay ng mga salaping ito, Lord God, na patuloy mo silang pagpalain at patuloy mong pagkaloob sa kanila kung ano man ang kanilang pangangailangan. Ibalik mo, Lord God, ng siksik, liglig at tumaapaw ang mga salaping ito. Hallelujah. Muli, maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik ko na po ang mayamang papuri sa pangalan mo, Jesus. Ang lahat ay magsabi lang, Amen. Praise God. Break tayo ng 5 minutes yung mga magsi-CR, mga kapatid. Amen. Gawin na po natin. At yung iinom ng tubig, meron po tayo dyan sa gilid.